Jules, tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito ang pagpapatupad ng transparency at accountability sa 2027 proposed national budget. Kasunod ito ng DBCC briefing sa Senado ngayong Huwebes. Isang people's budget na nakatutok sa mga pangailangan ng mga Pilipino. Itong tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito kasabay ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing ngayong araw. Ayon kay Ejercito, pangunahing prioridad sa pondo ang sektor ng kalusugan. Isusulong itong pagpapatupad ng Universal Healthcare Act sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga ospital, pagpapalawak ng primary care services at pagpapabuti ng benepisyo sa PhilHealth para maiwasan ang malaking gastusin ng mga pamilya kapag nagkasakit. Ipinanawagan din niya ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MINE Act para magkaroon ng pangmatagalan at komprehensibong plano sa infrastruktura at flood control. Layunin nitong mapalakas ang agrikultura sa pamamagitan ng mga infrastruktura para sa food security at lokal na produksyon. Bukod dito, susuportahan ng komite ang pagpapasigla sa ekonomiya, pagpapalakas sa kalidad ng edukasyon at seguridad ng bansa. Sinulong natin ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Tiniyak din ni Ejercito na haharangin ng komite ang anumang forma ng last-minute insertions at kontrobersya na pondo sa Bicameral Conference Committee para masigurang transparency at accountability sa bawat piso. We will continue live streaming the Bicameral Conference Committee and maintaining the Senate Budget Transparency Portal for the public to see and appreciate how the budget evolves from proposal to budget enactment. Jules, sa DBCC briefing, sinabi ni BSP Governor Ellie Remolona na nagpapatuloy ang matatag na banking system sa bansa. Gayon din ang matatag na payment o digital payments at inaasahan namang makakatulong ang paksalika sa pagpapalakas naman ng export sector. Isa naman sa nakitang long-term solution ang pagpapalakas o pagpapatatag ng savings ng bansa. Jules? Maraming salamat, Bernard Ferrer.